Mingalabar Myanmar! Hello, hello, it's Megan Pony, and for today's video, rarampa naman po tayo sa Burma or Myanmar for the first time. Kaya tara, rampa tayo! Ayun, nandito na ako sa boarding gate papuntang Yangon, Myanmar, and ayun, pa-boarding na ata. First time ko po doon, kaya kinakabahan ako. Pero nag-advise naman na yung accommodation kung ano mga dapat kong gawin. Ayun, boarding na ata namin mga misis. Sige, 1 hour lang ata yung travel time. Boarding time na namin papuntang Yangon, Myanmar. I'm so excited, kinakabahan din ako. Sige mga misis, first time ko dito. Ayun, malit lang yung plane nila mga misis. Parang pang domestic sa atin na malapitan o yung maliit na airport. So yung mga misis, nag-book po ako sa AirAsia Move from Hanoi to Yangon or Yangon, Myanmar. And nag-o-offer na sila ng mga flights ng ibang airlines. So Myanmar Airways ito. And nakuha ko siya ng 6,000 something in pesos. Parang sakto siya pero merong something na dagdag na very light lang. And akala ko budget airline siya pero meron silang papakain. Kaya natuwa ako kasi hindi pa ako nag-dinner. So ayun, nabusog ang first on back ko lumapag sa Myanmar. So ayan, ito kasi yung pinakamurang flight. And ang plan ko talaga is pumunta sa Laos. Pero inisip ko, hindi pa ako nakapunta ng Myanmar. Kaya ito na yung chance. Lalo pat safe nang pumunta after ng civil war nila. O yan. So ayan mga misis. Ayan, nandito na ako sa Yangon or Yangon International Airport and nag-book na ako ng Grab sa wifi nila. Hindi ako makakonect sa Facebook or any social media dito sa airport. Tingnan ko kung gagana siya sa center. So yun mga misis, nag-book po ako ng Grab from Yangon International Airport pupuntang hostel ko and nakuha ko siya ng 27,000 Myanmar Kyat. So almost 800 in pesos and ang travel time around 45 to 1 hour din. Wala pang traffic yun mga misis. Ayun, nakarating na ako dito sa hostel ko. Medyo gabi na, mag-11 PM na. So, in-inform ko naman silang late ako darating. Sige. Ayun mga misis, kagigising ko. Andito na ako ngayon sa aking accommodation sa The Hood Hostel dito sa Yangon o Yangon, Myanmar. So, balik kagabi, late na ako dumating, mga mag-11 PM na and hindi pa ako nakapagpalit ng US dollar. So, pag pupunta kayo dito, kailangan nyo magdala ng US dollar kasi yung mga ATM hindi siya reliable kasi tsaka yung palitan pag ATM, tsaka bihira daw ata dito. Tapos, wag din kayo magpapalit sa airport. Nag-grab ako using my credit card. Actually, debit card yun sa GoTime. And wala akong ginamit na cash from airport to here. So ngayon, magpapalit ako today. Mag-open yung palitan malapit dito sa accommodation. Sabi ng accommodation ko, mas maganda palitan doon. Mga 9 AM pa sila mag-open. Tapos pala mga misis, hindi mo magamit mga social media mo dito like Facebook, Instagram kung wala kang VPN. So, nagbayad ako sa Let's VPN. The same na ginamit ko nung nasa China ako. Kaya, hindi kailangan nyo ng VPN dito sa Yangon or sa Myanmar. Tapos, yung SIM card na binili ko sa Pinas na dapat gagana sa Myanmar, hindi rin gumagana. Ayan, ito lang aking breakfast. Free breakfast sa aking accommodation. Ayan. Ito ang pa-view, mga old buildings sa harapan. Mabait na mga nag-work dito sa hostel kasi mga estudyante daw sila. Ayan, ito pala itsura ng aking accommodation. Hostel lang siya. Hindi naman punuan kasi hindi puntahan ang Yangon. Ayan. Ayan, dito ako ngayon sa labas. Wala akong internet kasi yung SIM ko hindi gumagana. Kahit yung binili kong SIM card, sana gagana dito sa Myanmar. So ayun, nintay ko yung money changer sa likod. Unity money changer.
sarado pa. Dapat open sale lang. Ayan, kasi USD yung dala ko, wala akong cash. Hindi pa ako nakapagbayad sa aking accommodation. Sabi, magpalit muna ako bukas, which is today, then saka ako magbabayad. Kasi hindi uso ang credit card dito masyado. Hindi pa sila, parang behind sila sa ibang Southeast Asian countries. Kasi nga kontrolado sila ng military, ganun ba yun? Ayun, so inobserbahan ko yung buhay-buhay ng mga tao dito sa Myanmar, dito sa Yangon. Ayun, parang mas grateful pa rin ako kasi sa Pinas ako pinanganak. Talagang kapag kontrolado pala ng military yung country, parang ang hirap-hirap nila. Pero mukha naman silang kontento at mukha namang normal yung buhay nila. Tapos yung mga babae, meron silang mga tinalagay sa mukha nila. Parang yung ba yung beauty nila for everyday. Tinalagay nila sa mga pisngi nila. Yan. Hinintay ko pa rin yung money changer mag-open. So ayan, super lakad-lakad ako kasi hindi pa bukas yung money changer. And nakita ko to. Diba? Very Thailand lang din sila. So ayan, nakapag-change na ako ng USD ko. And marami din silang mga 00 dito. So, diba, nakakaloka. Maligo na tayo at lalabas tayo today. So ayan mga misis, nakabili na ako ng SIM card. 10,000 yung SIM card, tapos plus yung load 15,000. So nagbayad ako ng 25,000 sa MPT. Ang dami nilang ginawang mga registration. So pwedeng SIM card dito basta bibili kayo. And kasi yung binili ko sa online sa Pinas, hindi siya gumana. Ayan, lakad-lakad muna tayo. Wala rin palang kuryente, naka-generator yung iba. Yung sa accommodation ko walang generator, kaya hindi ako makaligo. So ayun mga misis, dahil walang kuryente, kakain na lang muna tayo today. Parang ilalaban ko na lang bukas lahat ng kaeksenahan. Kasi hindi ako makaligo, ang langkit-langkit ko. Ayoko naman pumunta sa temple nila na walang ligo. Ayan. So bumili ako ito, 65,000, parang 100 plus yun. Tapos yung juice, 3.5. Mura lang naman yun. Madami tayong pera dito. Charot. Ayan. Yan, bawal na ang alak after 9 PM. Hindi ka na makakabili. Unfortunately, hindi ko matatry yung beer nila tonight. So yun mga misis, bukad pa lang po ito ng aking Myanmar treat. Marami pa po akong mapapakita sa inyo and maraming salamat po. Thank you so much for watching and for my next vlog. Bye for now.